Talagang hindi ko lubos maisip kung paano nagawang itapon ng isang matapobreng ina ang sariling manugang habang buntis ito dahil lang sa dumi ng tingin niya sa pinagmulan ng babae. 6 na taong namuhay sa galit ang asawa dahil sa mga pekeng ebidensya habang ang sarili pala niyang anak ay lumalaking hikahos at nagsisilbi na sa isang maliit na karinderya sa probinsya. Napakasakit isipin na ang sariling dugo at laman ay pinagkaitan ng maayos na buhay dahil lang sa huwad na dangal at kayabangan. Heto ang buong kwento, makinig kayo. Ang sikat ng araw sa Batangas ay may kakaibang tindi. Ito'y hindi lamang nagbibigay liwanag, kundi tila may bigat na dumadagan sa balat, isang init na bumabalot sa bawat hininga. Ganito ang naramdaman ni Richard sa loob ng kanyang itim na SUV habang marahan itong gumagapang sa makitid na kalsada ng isang baybaying bayan. Ang mamahaling sasakyan na karaniwang makikita sa mga malinis at sementadong daan ng Makati ay tila isang dayuhan sa lupang ito na puno ng alikabok at amoy alat. Sa edad na 38, si Richard ay ang CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon ng real estate sa bansa. Ang kanyang mukha na laging seryoso at bihirang ngumiti ay nagpapakita ng bigat ng kanyang posisyon. Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang mga nagdaraang puno ng niyayog at mga simpleng bahay na yari sa kahoy. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt at bahagyang ibinuka ang botones ng kanyang kwelyo. Ang suot niyang Italian suit na nagkakahalaga ng higit pa sa taon ng kita ng karamihan sa mga nakatira rito ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at distansya. Sir, malapit na po tayo sa lokasyon. Nasa dulo lang po ng kalsadang ito, tanaw na ang dagat. Sabi ni Dennis, ang kanyang matapat na executive assistant, mula sa passenger seat. Tumango lamang si Richard, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa labas. Narito sila para sa isang huling pagsusuri sa malawak na lupain na planong pagtayuan ng kanilang pinakabagong luxury resort, isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Para kay Richard ito ay isa lamang numero, isang bagong hiyas na idadagdag sa korona ng kanyang kumpanya. Ngunit ang paglalakbay na ito ay nagdulot sa kanya ng kakaibang pagkainip. Ang init, ang mabagal na takbo ng buhay sa probinsya, ang lahat ng ito ay salungat sa mabilis at kontrolado niyang mundo sa Maynila. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa isang bakanteng lote na may tanawin ng kumikinang na asul na dagat, agad silang bumaba. Habang abala ang kanyang mga tauhan sa paglalatag ng mga blueprint sa hood ng sasakyan, naglakad si Richard patungo sa dalampasigan. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng dagat at ng mga isdang hinuhuli. Sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos, nakatad, naramdaman niya ang pinong buhangin. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, isang alaalang pilit niyang ibinaon. Makalipas ang halos 2 oras ng masusing pag-aaral sa topografiya ng lugar, bumalik si Dennis na may bahagyang pag-aalala sa mukha. Sir, tanghali na po. Kailangan niyo na pong mananghalian. May isang maliit na kainan daw po sa bungad ng barangay. Iyon lang daw po ang pinakamalapit dito. Bumuntong hininga si Richard. Ang ideya ng pagkain sa isang hindi pamilyar na lugar ay hindi niya gusto, ngunit ang gutom ay nagsisimula ng maramdaman. Sige, maikli niyang sagot. Ang kainan ay simple lamang isang bukas na espasyo na may bubong na yero at mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan. Sa harap may isang kupas na karatulang kahoy na may nakasulat na kainan ni Remedios. Sa kabila ng simpleng anyo nito, ang lugar ay puno ng buhay. Ang halakhak at masiglang kwentuhan ng mga lokal na mangingisda at mga pamilya ay lumilikha ng isang mainit at maingay na kapaligiran. Pagpasok pa lamang nila, isang alon ng pamilyar na amoy ang sumalubong kay Richard. Amoy ng adobong kumukulo sa tuyo at suka, ang asim ng sinigang
na may halong amoy ng sariwang gulay. Ang mga aroma na ito ay nagbalik sa kanya sa isang panahong matagal na niyang kinalimutan, isang panahong mas simple ang lahat. Napatigil siya sandali, isang kisap matang pag-aalangan, bago sila humanap ng bakanteng mesa sa isang sulok. Habang tinitingnan ni Dennis ang mga nakahilerang ulam sa likod ng isang salamin, iginala ni Richard ang kanyang paningin sa buong lugar. Ang mga mesa at upuan ay hindi magkakapareho. Ang mga bentilador sa kisame ay umuugong habang pinipilit labanan ang matinding init. Ang lahat ay simple magulo, ngunit may kakaibang kaayusan. Ito ang mundo ni Melissa noon, bago siya pumasok sa buhay nito at binago ang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Sir, ano pong gusto niyo? Mukhang masarap ang kaldereta nila," tanong ni Dennis. Kahit ano, walang gana niyang sagot, ang kanyang isip ay muling nalunod sa mga alaala ng nakaraan. Habang naghihintay sila, isang anino ang tumakip sa kanilang mesa. Inaasahan ni Richard na isang serbidora, ngunit ang kanyang nakita ay isang maliit na batang lalaki, marahil 6 na taong gulang, na may dalang isang baso ng tubig. Maingat na maingat ang bawat hakbang ng bata, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa baso upang hindi matapon ang laman nito. Mayroon siyang maitim at bilugang mga mata at isang seryosong ekspresyon na tila ang paghahatid ng tubig na yon ang pinakamahalagang misyon sa buong mundo. May kung anong kumurot sa puso ni Richard habang pinagmamasdan ng bata. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Dahan-dahang inilapag ng bata ang baso sa harap ni Richard. Walang ni isang patak na natapon. Tumingala ito sa kanya at sa isang iglap ang seryosong muka ay napalitan ng isang matamis at inosenteng na ngiti. "Tubig po," sabi nito sa isang malinaw at bibong boses. "Salamat," sagot ni Richard, at nagulat siya sa sarili ng isang bahagyang ngiti rin ang gumanti sa kanyang mga labi. Ang mga mata ng bata ay kumislap, puno ng buhay. Sa hindi malamang dahilan, hindi maalis ni Richard ang kanyang tingin dito. Mayroong isang bagay sa ngiti nito, sa hugis ng mga mata nito na tila pamilyar. Iwinaksi ni Richard ang kakaibang pakiramdam. Marahil ay gutom lang ito. Itinaas niya ang kanyang braso upang tingnan ang oras sa kanyang relo, isang kilos na automatiko na niyang ginagawa kapag naiinip. Ang manggas ng kanyang suit ay bahagyang umusod at lumitaw ang isang relos na yari sa pinakintab na pilak. Hindi ito ordinaryong relos. Ang mukha nito ay may malalim na kulay ng asul na nagbabago ng kulay depende sa tama ng ilaw, tila isang maliit na piraso ng karagatan na ikinulong sa kristal. Ito ay isang custom-made na piraso, isang disenyo na siya mismo ang nag-isip. 2 lamang ang ginawa sa buong mundo. Ang isa ay nasa kanyang pulso. Ang isa ay ibinigay niya sa babaeng sumira sa kanyang tiwala. 6 na taon na ang nakalipas. Sa likod nito ay may nakaukit na maliliit na letrang R at M. "Kuya," isang maliit na tinig ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatingin si Richard sa bata. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi sa kanya nakatingin, kundi sa relos sa kanyang pulso. Yung relos niyo, itinuro ito ng bata gamit ang kanyang maliit na daliri. Ganyan din po yung kay Mama. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Richard. Ang maingay na kainan ay biglang naging tahimik sa kanyang pandinig. Ang init na kanina'y kanyang inirereklamo ay napalitan ng isang nakakikilabot na lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Nanigas ang kanyang kamay sa ere. "Anong sabi mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, isang bagay na hindi kailanman naririnig mula sa isang taong tulad niya. Hindi inalis ng bata ang tingin sa relos. Tumango ito nang may buong kasiguraduhan. "Opo, ganyan na ganyan po. Asul din po sa gitna, parang dagat.
Sabi ni Mama, may sikreto daw pong sulat sa likod. Ang bawat salita ng bata ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Richard. Imposible. Walang sino man ang nakakaalam sa detalyeng yon, kundi silang dalawa lamang ni Melissa. Walang kapareho, walang katulad. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis isang malakas at nakabibinging kabog sa kanyang dibdib na puno ng pagkalito, galit at isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman takot. Sino ang mama mo? Nagawa niyang itanong, ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ngumiti muli ang bata, isang nangiting nagpabagsak sa mundo ni Richard. Si Mama Melissa po. Bago pa man makasagot ang bata, ang atensyon ni Richard ay napunta sa isang madilim na sulok sa likod ng counter sa siwang ng pinto na patungo sa kusina. Isang anino ang mabilis na kumilos. Isang anino na sa loob ng 6 na taon ay pinilit niyang kalimutan, ngunit gabi-gabi siyang dinadalaw sa kanyang mga panaginip. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Dito sa isang maliit na kainan sa gitna ng kawalan. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, ang kanyang tingin na ngayon ay puno ng isang nagbabadyang unos ng mga emosyon ay nanatiling nakatutok sa madilim na pasilyo ng kusina, kung saan ang isang multo mula sa kanyang nakaraan ay tila nagbabalik upang wasakin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang pangalang iyon, Melissa. Ito ay isang salitang hindi binigkas ni Richard sa loob ng 6 na taon. Isang pangalang pilit niyang iwinaksi sa kanyang isipan, ibinaon sa ilalim ng sama ng loob at pagtatrabaho. Ngunit sa isang iglap sa bibig ng isang inosenteng bata, ang pangalan ay bumalik na tila isang kulog. Winawasak ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang masiglang ingay ng karinderya ay naglaho. Ang tanging naririnig na lamang ni Richard ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa siwang ng pinto ng kusina kung saan ang isang anino ay gumalaw. Bago pa man makapag-isip si Dennis o ang sino man sa kanilang paligid, tumayo si Richard nang may biglaang lakas. Ang silyang kanyang inuupuan ay gumawa ng isang maingay at humahadhad na tunog sa sahig na semento na nagpatigil sa ilang kumakain. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin. Ang kanyang mundo ay lumikot at ituon ang lahat sa isang direksyon lamang. Sa bawat hakbang niya patungo sa kusina, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw, galit, pagtataka, at isang damdaming matagal na niyang hindi kinilala pananabik. Pagdating niya sa bungad ng kusina, ang amoy ng nilulutong pagkain ay tila nagpabigat sa hangin. At doon sa ilalim ng isang mahinang bumbilya, nakita niya ito, isang babae. Mas payat kaysa sa kanyang naaalala, ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng paraan at may mga guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang iyon pa rin ang mga matang minsan ay tinititigan niya hanggang sa paglipas ng gabi. Ang babae ay nakatalikod abala sa pag-aayos ng mga plato sa isang tray. Ngunit tila naramdaman nito ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon at nang magtama ang kanilang mga mata, isang malakas na kalabog ng mga pinggan at basong nabasag ang pumuno sa kusina. Ang tray ay nahulog mula sa nanginginig niyang mga kamay. Si Melissa. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay purong takot. Isang takot na hindi pa nakita ni Richard sa kanya kailanman. Sa isang iglap, ang takot na yon ay napalitan ng desperasyon. Walang anumang salita, isang kilos na puno ng gulat at pag-iwas, mabilis niyang hinanap ng tingin ang bata. Leo. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang tinig na basag at nanginginig
Nang makita si Leo na nakatayo malapit sa mesa, tumakbo si Melissa palapit dito. Hinawakan niya ang kamay ng anak at kinaladkad ito patungo sa likurang pinto ng kusina, 100 palabas, 100 papalayo sa kanya. Melissa, isang sigaw na naglalaman ng 6 na taon ng hinanakit at pagkalito ang kumawala kay Richard. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi muli. Sinundan niya sila, ngunit bago pa man niya maabot ang likurang pinto, isang matatag na figura ang humarang sa kanyang daraanan. Isang matandang babae na may matatalim na mata at nakakunot na noo ang tumayo sa kanyang harapan. Hawak ang isang malaking sandok na pangkutsara ng sabaw na para bang isang sandata. Ito ang may-ari ng karinderya, si Nanay Remedios. "Saan ka pupunta?" Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin isang babala. "Tabi." Utos ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa likurang pinto, kung saan naglaho si Melissa at ang bata. Kailangan ko siyang makausap. Ngunit hindi natinag ang matanda. Itinaas niya ang sandok na para bang isang espada. Tinutok ito sa dibdib ni Richard. "Wala kang karapatang guluhin ang anak ko. Umalis ka na." Anak niya, ang pagkalito ni Richard ay mas lalong lumalim. Ngunit ang nangingibabaw ay ang galit. "Wala kang alam sa nangyari sa amin. Ang alam ko lang ay ang nakikita ko ngayon." Matigas na sagot ni Nanay Remedios. Isang mayabang na lalaking mula sa syudad na nanggugulo sa tahimik na buhay ng isang ina. "Kaya kung ako sa'yo bago pa uminit ang ulo ko, lumayas ka na." Sa puntong yon, humakbang na si Dennis na kanina pa tahimik na nanonood. Hinawakan niya ang braso ng kanyang amo. "Sir, tama na po. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao." Pabulong niyang sabi, sinusubukang ibalik sa katinoan si Richard. Doon lang napansin ni Richard ang katahimikan sa buong karinderya. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang kaninang masayang kwentuhan ay napalitan ng mga nag-uusisang bulungan. Isang alon ng hiya ang biglang bumalot sa kanya. Siya, si Richard, ang iginagalang na CEO, ay gumagawa ng eksena sa isang hamak na kainan sa probinsya. Nagpumigla siya, ngunit mahigpit ang hawak ni Dennis. Sa huling pagkakataon, sumulyap siya sa matigas na mukha ni Nanay Remedios at pagkatapos ay sa saradong pinto sa likuran. Isang pinto na muling naghiwalay sa kanila. Walang nagawa si Richard kundi magpahila kay Dennis palabas. Ang bawat hakbang papalayo ay tila isang pagkatalo. Paglabas nila sa kainan, ang init ng araw ay tila sampal sa kanyang mukha, isang malupit na paalala ng realidad. Ang biyahe pabalik sa hotel ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi nangahas magsalita si Dennis. Si Richard naman ay nakatingin lamang sa bintana, ngunit ang kanyang nakikita ay hindi ang mga tanawin sa labas, kundi ang mga imahe ng nakaraan. Nang gabing iyon sa loob ng malamig at malawak na hotel suite, hindi mapakali si Richard. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang kontrol at disiplinang kanyang pinag-ingatan sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang hapon lamang. Nilapitan niya ang minibar at nagsalin ng whiskey sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagukan, umaasang ang init nito ay papawiin ng lamig sa kanyang kalooban. Ngunit walang epekto. Sumagi sa kanyang isipan ang araw na ibinigay sa kanya ng kanyang inang, si Doña Gloria, ang mga dokumento. Isang manipis na brown envelope na naglalaman ng lason na sumira sa kanyang buhay. Naalala niya ang mga litrato si Melissa, nakangiti habang kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Naalala niya ang divorce papers na may perpektong pirma sa ibaba. Ang pirma na pinaniwalaan niyang pag-aari ni Melissa. "She betrayed you, anak." Ang malamig na tinig ng kanyang ina ay umaling-awngaw sa kanyang alaala. "She was never one of us. She only wanted your money." Pinaniwalaan niya iyon, bawat salita, dahil mas madaling maniwala sa galit kaysa harapin ang sakit ng pagkawala.
Sa loob ng 6 na taon, ang galit na yon ang naging kanyang kalasag. Ngunit ngayon, ang batang yon, si Leo, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, at ang relos. Paano maipapaliwanag ang relo? Paano maipapaliwanag ang sikretong ukit sa likod nito? Binuksan ni Richard ang kanyang maleta at kinuha ang isang lumang folder. Sa loob nito ay ang kopya ng mga dokumento na 6 na taon na niyang itinatago. Tinitigan niya ang pirma ni Melissa sa ilalim ng papel. Noon mukha itong lihitimo, ngunit ngayon, sa pagbabalik ng lahat ng alaala, mayroon ng duda at ang takot sa mga mata ni Melissa kanina. Iyon ay hindi takot ng isang taong may kasalanan. Iyon ay takot ng isang taong tinatakasan ang isang masamang panaginip. Napaupo si Richard sa gilid ng kama, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang dalawang magkasalungat na katotohanan ay nagbabanggaan sa kanyang isipan. Ang kwento ng kanyang ina laban sa katotohanang idinidikta ng kanyang nakita. Kung si Melissa ay isang taksil na umalis kasama ang ibang lalaki, bakit siya naririto namumuhay ng simple at pinalalaki ang isang batang kamukhang kamukha niya? Isang nakakikilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan, isang ideyang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Kung nagsisinungaling si Melissa noon, ano ang katotohanan ngayon? Ngunit ang mas masakit na tanong ay bumulong sa kadiliman ng kanyang silid. At kung totoo ang sinasabi ng kanyang mga mata, sino ang tunay na nagtaksil? Hindi natulog si Richard ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng marangyang hotel suite ay tila nangungutya sa kaguluhan ng kanyang isipan. Ang imahe ni Melissa, ang takot sa kanyang mga mata, ang kanyang biglaang pagtakbo, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na tila isang sirang plaka. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ang nananaig ay ang mukha ng bata si Leo. Isang mukhang nagdulot ng isang damdaming hindi niya pinansin sa loob ng 6 na taon, ang pangungulila sa isang bagay na hindi niya alam na nawala sa kanya. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw, umalis na siya ng hotel. Hindi siya nagpaalam kay Dennis. Ito ay isang bagay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Nagmaneho siya patungo sa baybayin, ipinarada ang kanyang sasakyan sa isang lugar na hindi masyadong kapansin-pansin at naghintay. Alam niya ang mga gawin ni Melissa noon. Mahilig itong mamalengke ng maaga, kung kailan sariwa pa ang mga isda at hindi pa gaanong siksikan ang mga tao. Ang umaga sa probinsya ay may sariling himig. Ang tunog ng mga tandang na tumitilaok, ang malumanay na hampas ng alon. Sa dalampasigan, ang unti-unting paggising ng isang maliit na komunidad. Para kay Richard, ang lahat ng ito ay banyaga. Ang kanyang mundo ay binubuo ng mga tunog ng trapiko sa EDSA at ng mga walang tigil na tawag sa telepono. Ilang sandali pa natanaw niya ang isang pamilyar na figura, si Melissa. Naglalakad mag-isa, may bitbit na isang bayong. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may direksyon. Ang kanyang suot ay isang simpleng duster at tsinelas. Ang imahe ay napakalayo sa babaeng nakilala niya noon, ang babaeng laging nakabihis ng maganda at may kumpiyansa. Ang babaeng ito ay tila hinubog ng paghihirap, ngunit mayroon pa ring katatagan sa kanyang tindig. Huminga ng malalim si Richard. Lumabas siya ng sasakyan at hinarang ang daan ni Melissa. Napatigil si Melissa na para bang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na agad na palitan ng pag-iingat at takot. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bayong. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Malamig na tila yelo, ngunit sa likod nito ay isang nagngangalit na apoy. Umiling si Melissa, humakbang paatras. "Wala tayong dapat pag-usapan. Lubayan mo na kami." Lubayan, isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Richard. 6 na taon. 6 na taon mo akong pinaniwala sa isang kasinungalingan. At ngayon, sasabihin mo sa akin na
lubayan ka. Lumapit siya, ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa anumang daan para makatakas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nanginginig ang boses ni Melissa. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng tulong ngunit masyado pang maaga. Sila lang ang tao sa iskinita na yon. Talaga ta? Tanong ni Richard, ang bawat salita ay may diin. Ang bata. Sino ang ama ng batang yon? Yung lalaking ipinagpalit mo sa akin. Saan siya ngayon? Iniwan ka rin ba niya? Pagkatapos mong makuha ang gusto mo. Ang bawat tanong ay tila isang sampal sa mukha ni Melissa. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, galit. Ang galit ng isang inang nasasaktan. Wala kang karapatan. Simula niya, ngunit pinutol siya ni Richard. May karapatan ako. Asawa mo ako noon. Isang asawang naniwala sa mga kasinungalingan ng hindi man lang nagtatanong sa akin. Sigaw pabalik ni Melissa, ang kanyang boses ay puno na ng sakit at hinanakit na naipon sa loob ng 6 na taon. Paano ako magtatanong? Nawala ka na. Parang bulamay mga litrato. May pirmadong papeles. Halos isumpa ni Richard ang mga salita. At ngayon, magpapakita ka rito na may anak sa labas sa taarte na parang ikaw ang biktima. Ang mga salitang anak sa labas ang siyang tuluyang nagpasabog sa lahat. Ang kaninang nanginginig na si Melissa ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, ibinato niya ang hawak niyang bayong ng buong lakas. Isang malakas na pagtama ng basa at malamig na bagay ang dumapo sa dibdib ni Richard. Ang mamahalin niyang puting polo ay agad na bahiran ng tubig at dugo mula sa mga isda. Ang malansang amoy ay biglang kumalat sa hangin. Ilang piraso ng galunggong at sardinas ang nahulog at kumalat sa kanyang paanan. Napatanga si Richard. Sa buong buhay niya, walang sino man ang nangahas na gumawa nito sa kanya. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Nagtagis ang kanyang bagang. Walang hiyakan, sigaw niya. At sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Melissa. Bitawan mo ako. Nagpupumigla si Melissa, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ni Richard ay bakal at ang sakit ay gumuhit sa kanyang mukha. Nasasaktan ako, Richard. Dapat lang na masaktan ka. Kulang pa yan sa 6 na taong ginawa mo sa akin. Giit niya, ang kanyang mga mata ay halos magkadikit na sa tindi ng galit habang hinihila niya ito palapit. Mama. Isang maliit at natatakot na sigaw ang bumasag sa kanilang komprontasyon. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa di kalayuan si Leo, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Marahil ay sinundan niya ang kanyang ina nang hindi napapansin. Leo, bumalik ka sa loob. Sigaw ni Melissa, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak at pag-aalala. Ngunit hindi nakinig ang bata. Nang makita niyang sinasaktan ng kanyang ina, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Tumakbo siya palapit at sa isang kilos na puno ng tapang na hindi mo aakalain sa isang 6 na taong gulang. Kinagat niya ng buong lakas ang kamay ni Richard na nakahawak kay Melissa. Isang matinding sakit ang biglang naramdaman ni Richard na nagdulot ng kanyang biglaang pagbitaw sa braso ni Melissa. Napasigaw siya sa sakit, hindi dahil sa lakas ng kagat, kundi dahil sa pagkabigla. Tiningnan niya ang kanyang kamay. May malinaw na bakas ng maliliit na ngipin at nagsisimula na itong mamula. Niyakap agad ni Melissa si Leo, hinahagod ang likod ng umiiyak na anak. Tahan na, anak, nandito si Mama. Bulong niya, ang kanyang katawan ay nanginginig habang pinoprotektahan ang kanyang anak. Nakatayo si Richard, nakatingin sa mag-ina. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang komplikadong damdamin. Ang sakit ng kagat sa kanyang kamay ay tila kumalat sa kanyang puso. Ang batang yon ang sarili niyang
Ang batang iyon ay kinagat siya para protektahan ang ina nito. Ang isang primal na instinct, isang tapang na hindi matutumbasan ng pera o kapangyarihan ay nasaksihan niya. Dahan-dahang humakbang paatras si Richard. Ang kanyang isip na kanina'y sigurado sa kanyang galit ay ngayon puno na ng naglalaban ng mga katanungan. Tinalikuran niya sila nang walang imik at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Pagpasok niya, isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela. Tinitigan niya ang marka ng kagat sa kanyang kamay. Hindi na ito isang simpleng alitan. Ito ay higit pa sa isang kwento ng pagtataksil. Mayroong isang bagay na napakalaki at napakasalimuot na nakatago sa likod ng lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Tinawagan niya si Dennis. Dennis, sabi niya, ang kanyang boses ay muling naging malamig at may awtoridad, ngunit may bahid na ng agarang pangangailangan. "Sir, nasaan po kayo?" "Hindi na mahalaga yan," putol ni Richard. "May ipapagawa ako sa'yo at gusto kong gawin mo ito ngayon din. Walang tanong-tanong." "Ano po iyon, sir?" Huminga ng malalim si Richard, ang kanyang mga mata ay nakapako sa marka ng kagat sa kanyang kamay. "Gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol sa isang batang nagngangalang Leo. Alamin mo ang kanyang buong pangalan, kaarawan, kung saan siya ipinanganak. At higit sa lahat, gusto kong makuha mo ang medical records ni Melissa mula sa mga ospital 6 hanggang 7 taon na ang nakalilipas. Alamin mo kung mayroon siyang anumang tala ng pagbubuntis. Gawin mo ang lahat. Walang ititirang bato na hindi babaliktarin. Ang utos ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng katibayan ng pagkakasala. Ito ay tungkol sa desperadong paghahanap sa isang katotohanang maaaring magbago ng lahat." Lumipas ang 2 araw na para bang 1 taon para kay Richard. Ginugol niya ang mga ito sa loob ng kanyang hotel suite na tila isang bilanggo ng sarili niyang mga iniisip. Binaliwala niya ang mga tawag mula sa kanyang opisina sa Maynila. Ang bilyon-bilyong pisong proyekto sa resort na siyang dahilan ng kanyang pagpunta rito ay tila nawalan ng halaga. Ang tanging hinihintay niya ay ang tawag mula kay Dennis, isang tawag na magiging susi o tuluyang magsasara sa pinto ng katotohanan. Ang marka ng kagat ni Leo sa kanyang kamay ay nag-iwan ng isang maliit at bilugang peklat na kulay lila. Sa tuwing tinitingnan niya ito, hindi sakit ang kanyang nararamdaman, kundi isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Ang tapang ng bata, ang pagtatanggol nito sa kanyang ina, ay isang imaheng hindi maalis sa kanyang isipan. Sa wakas, sa 2 araw, tumunog ang kanyang telepono. "Si Dennis." "Sir," sabi ni Dennis sa kabilang linya, ang kanyang boses ay formal ngunit may bahid ng pagkaapurahan. "Nakuha ko na po ang mga impormasyon." Napaupo si Richard sa gilid ng kama. Ang kanyang pulso ay bumilis. "Sabihin mo sa akin." Narinig niya ang mahinang kaluskos ng mga papel sa kabilang linya. Ang buong pangalan po ng bata ay Leo M. de Guzman. Ang M ay para sa Medrano, apelyido ng kanyang ina. Ang de Guzman ay apelyido po ng kumupkop sa kanila, si Aling Remedios. 6 na taong gulang. Ipinanganak siya sa isang maliit na pampublikong klinika sa kalapit na bayan. Huminga ng malalim si Richard. Ito na, ang pinakamahalagang tanong. Ang birth certificate niya. Sino ang nakalagay na ama? Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan na tila nagpapabigat sa bawat segundo. "Sir," sabi ni Dennis, ang kanyang boses ay mas mababa ngayon. Walang nakasulat. Ang espasyo para sa pangalan ng ama ay blanco. Isang alon ng halo-halong emosyon ang bumalot kay Richard. Ginhawa dahil walang pangalan ng ibang lalaki, ngunit mas matinding pagkalito. Kung mayroon siyang minahal na iba, bakit hindi nito ipinasulat ang pangalan nito? At yung tungkol kay Melissa, nanginginig ng bahagya ang boses ni Richard. "Medyo nahirapan po kami, sir, dahil matagal na.
Pero sa tulong ng ating mga contact, nakakuha po kami ng access sa ilang mga medical records. 6 na taon at kalahati na ang nakalipas, may isang tala mula sa isang maliit na pribadong klinika sa Maynila. Si Melissa Medrano, nagpa-check up siya. Ang resulta, positive. 8 weeks pregnant. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Richard na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. 8 weeks pregnant. Iyon ay eksaktong panahon bago siya umalis para sa kanyang business trip sa ibang bansa. Ito ang panahon bago ang lahat ay gumuho. Sir, naririyan pa po ba kayo? Hindi agad nakasagot si Richard. Ang kanyang isip ay mabilis na nagkakalkula. Kung 8 linggo siyang buntis noon at 6 na taong gulang na si Leo ngayon. Ang lahat ay akma. Perpektong akma. May isa pa po, Sir Paita, pagpapatuloy ni Dennis. Sa loob ng 6 na taon mula nang umalis siya sa Maynila, walang anumang record na nag-uugnay sa kanya sa sinumang lalaki. Walang kasal, walang anumang legal na dokumento. Namuhay siyang mag-isa kasama ang bata hanggang sa makarating sila sa Batangas at ampunin ni Aling Remedios. Pagkatapos ng tawag, ibinagsak ni Richard ang telepono sa kama. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na asul na dagat sa di kalayuan. Ang dagat na may kulay na katulad ng sarelos. Ang relos na simbolo ng kanilang pag-ibig. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang mga litrato, ang divorce papers, ang kwento ng pagtataksil, lahat ay gawa-gawa. Isang malamig na galit ang unti-unting gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang nag-aalab na galit na naramdaman niya para kay Melissa. Ito ay mas malalim, mas madilim, at mas nakakatakot. Ito ay galit na nakadirekta sa isang taong hindi niya kailanman inakalang magagawa ito sa kanya. Ang kanyang ina, si Doña Gloria. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang mga pangyayari 6 na taon na ang nakalipas. Ang pagtutol ng kanyang ina sa kanilang kasal. Ang mga mapanlait na komento nito tungkol sa pinagmulan ni Melissa. Ang biglaang pagiging mabait nito nang sila'y ikasal na. At ang pagiging kalmado nito nang ibalita niya ang tungkol sa pagtataksil. Masyadong kalmado, masyadong handa. Paano niya hindi nakita iyon? Nabulag ba siya ng sakit at galit? O sadyang ayaw lang niyang makita ang katotohanan tungkol sa sarili niyang ina? Habang si Richard ay nalulunod sa kanyang madilim na realisasyon sa Batangas, sa Maynila naman, isang itim na Mercedes-Benz ang marangyang huminto sa harap ng isang high-end na boutique. Bumaba si Doña Gloria, nakasuot ng isang eleganteng damit. Ang kanyang mukha ay pinalamutian ng mga alahas at isang matapang na kolorete. Kasama niya ang isang mas batang babae, si Bianca, ang anak ng isa sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, ang babaeng matagal na niyang ipinipilit na ipakasal kay Richard. I still can't believe Richard hasn't closed that provincial deal yet, sabi ni Bianca habang tinitingnan ang mga bagong dating na damit. It's been days. What could possibly be keeping him there? Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Gloria. Pabayaan mo siya, Hija. Minsan kailangan din ng mga lalaki ng espasyo. But I must admit, it's taking him longer than usual. Nang hapong yon, isang tawag ang natanggap ni Doña Gloria mula sa isa sa kanyang mga tauhan na ipinadala niya sa Batangas para bantayan ang proyekto. Ma'am, may kailangan po kayong malaman, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang CEO po, hindi po siya nagpapakita sa site. Palagi po siyang nasa bayan. Anong ginagawa niya sa bayan? Tanong ni Doña Gloria, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Palagi po siyang malapit sa isang karinderya, ma'am. Kainan ni Remedios. At nakita po namin siya kasama ang babae. Ang nangiti sa mukha ni Doña Gloria ay biglang naglaho. Anong babae? Hindi po namin kilala, ma'am, pero may kasama siyang maliit na batang lalaki. Isang nakakikilabot na hinala ang biglang pumasok sa isipan ni Doña Gloria. Hindi. Imposible. 6 na taon na
Paanong magpadala ka ng litrato? Utos niya. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Ngayon din. Ilang minuto ang lumipas, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Binuksan niya ito. Isang malabong litrato, kuha mula sa malayo. Ngunit sapat na para makilala niya ang figura. Ang babaeng akala niya ay tuluyan na niyang naalis sa kanilang buhay. Si Melissa, isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. "Anong problema, tita?" tanong ni Bianca na nakapansin sa biglaang pagbabago ng kanyang mood. Tumingin si Doña Gloria kay Bianca, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Mag-empake ka," sabi niya. "Pupunta tayo sa Batangas. Ngayon din. Mukhang mayroon tayong isang peste na kailangang puksain." Sa Batangas, walang kamalay-malay si Richard sa paparating na bagyo. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang bagay lamang. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na may tanaw sa karinderya. Mula sa kalayuan, pinanood niya si Leo na naglalaro sa labas kasama ang ibang mga bata. Pinanood niya itong tumawa-tumakbo at madapa. At habang abala ito sa pagguhit sa lupa, gamit ang isang patpat na pansin ni Richard ang isang maliit na detalye. Isang kilos na tila walang kahulugan sa iba, ngunit para sa kanya ito ang huling piraso ng puzzle. Habang seryosong nakatuon, sa kanyang ginagawa ang kaliwang kamay ni Leo ay nakakuyom. Ngunit ang kanyang hinlalaki ay hindi na sa labas. Ito ay nakatiklop sa loob ng kanyang mga daliri. Isang hindi pangkaraniwang paraan ng pagkakakuyom. Nabitawan ni Richard ang hiningang hindi niya namalayang pinipigilan niya. Ang kilos na yon, iyon mismo ang ginagawa niya kapag siya ay nag-iisip ng malalim o kapag siya ay tensyonado. Isang maliit na ugali na namana niya mula sa kanyang ama. Isang ugali na hindi maaaring ituro o kopyahin. Isang ugali na nasa dugo. "Anak ko?" Bulong niya sa sarili, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Isang katotohanang masakit at kasabay nito ay nagbibigay ng kakaibang ligaya. Ang katotohanan yon ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na layunin. Hindi na siya babalik sa Maynila hanggat hindi niya naibabalik ang lahat sa tama. Hindi niya alam kung paano, ngunit sisimulan niya sa paghingi ng tawad. Sisimulan niya sa pag-amin na sa loob ng 6 na taon naging duwag siya. Ang opisina ng proyekto sa Batangas, isang pansamantalang istruktura na gawa sa glass at steel na nakaharap sa asul na dagat, ay naging sentro ng tensyon ng hapong yon. Si Richard ay nakatayo sa harap ng malawak na bintana, tinitingnan ang dulo ng abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa bilyon-bilyong halaga ng resort, kundi sa isang maliit na bata at isang babaeng pilit na itinaboy ng kanyang sariling dugo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay binasag ng tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Richard ang isang marangyang itim na Mercedes-Benz. Ang bawat kilos ng paghinto nito ay tila may dalang babala. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matikas na babae, si Doña Gloria, na nakasuot ng isang mamahaling puting linen suit at itim na salamin. Kasunod niya si Bianca na pilit na itinatago ang pagkainis sa init ng probinsya sa likod ng kanyang mamahaling payong. Huminga ng malalim si Richard. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Alam niyang darating ang sandaling ito, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito kabilis. Bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Pumasok si Doña Gloria na tila siya ang may-ari ng buong mundo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng alat ng dagat. "Richard, anak," bungad ni Doña Gloria, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. "Bakit tila nakalimutan mo na ang daan pabalik sa Maynila?" Ang board of directors ay nagtatanong na kung bakit ang isang simpleng pirma sa lupaing ito ay tumatagal ng ganito katagal.
Hinarap siya ni Richard, ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ang proyektong ito ay nangangailangan ng masusing pag-aaral, Mama. Hindi natin pwedeng madaliin ang mga bagay na may kinalaman sa buhay ng mga tao rito. Tumawa ng bahagya si Bianca, isang tunog na puno ng pangungutya. Buhay ng mga tao, Richard, we are talking about business. Ang mga taga rito ay dapat pang magpasalamat dahil bibigyan natin sila ng trabaho at pag-unlad. Hindi siya pinansin ni Richard. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok sa kanyang ina. Anong ginagawa niyo rito, Mama? Hindi niyo kailangang bumaba rito para lang sa isang update. Lumapit si Doña Gloria, tinanggal ang kanyang salamin at tinitigan ng anak. Nandito ako dahil nabalitaan kong may mga distraction ka rito. Nabalitaan kong nag-aaksaya ka ng panahon sa isang hamak na kainan sa bayan. Richard, huwag mong sabihing ang basurang itinapon na natin ay pinupulot mo pa rin. Ang salitang basura ay tila isang mitya na nagpasiklab sa galit sa dibdib ni Richard. Ngunit pinigil niya ang sarili. Ang tinutukoy niyong basura ay ang asawa ko at ang batang kasama niya ay apo niyo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob ng opisina. Ang mukha ni Doña Gloria ay tila naging bato, walang anumang bakas ng pagsisisi. Wala akong apo sa isang babaeng tulad niya. At huwag mong kalimutan, Richard, may mga dokumentong nagpapatunay kung anong klase siyang babae. Alam nating dalawa na, ang mga dokumentong yon ay basura, Mama. Sagot ni Richard, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. At malalaman ko ang buong katotohanan. Lahat ng ito. Tinalikuran siya ni Doña Gloria, ngunit bago siya lumabas, nag-iwan siya ng isang babala. Kung hindi mo kayang linisin ang kalat mo, Richard, ako ang gagawa niyon para sa'yo. Sisiguraduhin kong ang lupang kinatatayuan ng kainang yon ay magiging bahagi ng resort na ito kahit ano pa ang mangyari. Nang makaalis ang kanyang ina agad na lumabas si Richard, may masamang kutob siya. Alam niya ang kanyang ina. Kapag may gusto itong mangyari, hindi ito nagdadalawang isip na gumamit ng dahas o kapangyarihan. Nagmaneho siya nang mabilis patungo sa bayan. Pagdating niya sa malapit sa karinderya, ni Nanay Remedios, nakita niya ang isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng mga itim na t-shirt at maong. Hindi sila mga construction worker. Sila ay mga upahang tauhan na madalas gamitin sa mga demolisyon. Ang mga lalaki ay nakapalibot sa harapan ng kainan. Si Nanay Remedios ay nakatayo sa gitna, hawak ang kanyang malaking sandok. Ang kanyang mukha ay puno ng galit habang sinisigawan ang mga lalaki. Wala kayong karapatang pumasok dito. Pribadong lupa ito. Aling may utos kami mula sa itaas. Sabi ng isang lalaking may malaking katawan at may peklat sa mukha. Ang lugar na ito ay bahagi na ng expansion ng resort. Kailangan nyo nang umalis bago pa kami gumamit ng dahas. Lumalabas si Melissa mula sa loob. Hawak ang kamay ni Leo na natatakot at nakatago sa likod niya. Parang awa nyo na huwag niyong gawin ito. Dito lang kami kumukuha ng ikabubuhay. Pagsusumamo ni Melissa, ang kanyang boses ay nanginginig. Walang awa-awa rito, miss, sabi ng lalaki. At sa isang bastos na kilos, hinawakan niya ang balikat ni Melissa para itulak ito palayo sa pinto. Tabi. Sa tindi ng pagkakatulak, nawalan ng balanse si Melissa. Isang malakas na pagkakauntog ng kanyang balikat sa gilid ng kahoy na poste ang nangyari at napadaing siya sa sakit habang napapaupo sa maalikabok na lupa. Mama! Sigaw ni Leo. Napilit na itinatayo ang kanyang ina habang umiiyak. Sa sandaling iyon, ang itim na sasakyan ni Richard ay huminto ng mabilis sa tapat ng karinderya. Bago pa man tuluyang huminto ang makina, bumukas na ang pinto at lumabas si Richard. Ang kanyang mukha ay tila isang Diyos ng digmaan na puno ng puot. Ang bawat hakbang niya patungo sa lalaking nagtulak kay Melissa ay puno ng bigat. Hindi siya nagsalita. Wala siyang ibinigay na babala.
Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang kwelyo ng lalaki at sa pamamagitan ng kanyang buong bigat, isang malakas na suntok ang idinapo niya sa panga nito. Ang lalaki ay tumalsik patalikod, ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang tumpok ng mga bakanting crates ng soft drinks na nagresulta sa pagkabasag ng mga ito. Isang malakas na tunog ng pagkawasak ng kahoy at pagkalat ng mga bote ang pumuno sa paligid. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang saktan ang asawa ko? Sigaw ni Richard, ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatahimik sa lahat. Ang ibang mga tauhan ay susugod sana, ngunit nang makilala nila kung sino ang nasa harap nila, ang mismong CEO ng kumpanyang nagbabayad sa kanila, ay napatigil sila. Ang lalaking nasuntok ay pilit na bumabangon, hawak ang kanyang dumudugong labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nilapitan ni Richard si Melissa. Dahan-dahan niya itong tinulungan na tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-aalala. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, puno ng pagsisisi. Tiningnan siya ni Melissa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Hindi siya sumagot, sa halip ay niyakap niya si Leo ng mahigpit. Sa di kalayuan, sa loob ng itim na Mercedes-Benz na nakaparada sa anino ng isang malaking puno, nakamasid si Doña Gloria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood ang kanyang anak na pinoprotektahan ang babaeng kinamumuhian niya. Tingnan mo iyan. Bulong ni Bianca sa tabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng selos. He's throwing away everything for them. Hinawakan ni Doña Gloria nang mahigpit ang kanyang mamahaling bag. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kung hindi makuha sa santong dasalan, kukunin natin sa santong paspasan. Richard needs to learn a lesson he will never forget. Lumingon si Richard sa direksyon ng sasakyan ng kanyang ina. Alam niyang nandoon ito. Tiningnan niya ito nang diretso, isang deklarasyon ng digmaan. Sa sandaling iyon, alam ni Richard na kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang ina. At sa pagyakap niya kay Leo at Melissa, alam na niya ang sagot. Ang paglubog ng araw sa Batangas ng hapong iyon ay kulay dugo, isang babala ng mas malaki pang gulo na darating. Ngunit para kay Richard, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon na naramdaman niyang siya ay nasa tamang panig ng laban. Ang hapon sa Barangay Kalatagan ay nababalot ng isang malagkit na init. Sa loob ng karinderya ni Nanay Remedios, ang usok mula sa mga talyasi ay humahalo sa halumigmig ng hangin. Maraming tao noon, mga mangingisdang katatapos lang sa dagat at mga trabahador sa konstruksyon na naghahanap ng pananghalian. Sa gitna ng kaguluhan, si Leo ay tahimik na naglalaro sa ilalim ng isang bakanting mesa malayo sa mga paa ng mga parokyano. May isang makulay na balat ng candy na naiwan sa ibabaw ng mesa, isang munting bagay na kinalimutan ng isang nakaraang customer. Dahil sa kuryosidad ng isang bata, inabot ito ni Leo. Hindi niya alam na ang munting kending iyon na may palamuting mga durog na mani ay isang mitya ng panganib para sa kanyang katawan. Ilang minuto lamang ang lumipas matapos itong isubo ng bata, ang mundo ni Melissa ay biglang gumuho. Narinig ni Melissa ang isang kakaibang tunog mula sa ilalim ng mesa, isang hirap na paghinga, tila may kung anong nakabara sa lalamunan ng kanyang anak. Nang tingnan niya si Leo, binitawan niya ang hawak na tumpok ng mga platito. Ang ingay ng mga nabasag na seramika ay naging hudyat ng simula ng isang bangungot. Leo, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Melissa, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Ang mukha ni Leo ay mabilis na namumula at namamaga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang leeg, pilit na humihingi ng hangin na tila hindi na makapasok sa kanyang baga. Nagsimulang lumitaw ang mga mapupulang pantal sa kanyang braso at leg. Nanay Remedios, tulong, hindi makahinga si Leo.
Histerikal na sigaw ni Melissa habang kinakarga ang anak. Ang mga tao sa karinderya ay natigilan, ng ilan ay tumayo at lumapit, ngunit walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Richard sa karinderya. Balak sana niyang muling kausapin si Melissa tungkol sa nangyari kanina. Ngunit ang nakita niya ay isang eksenang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Nakita niya ang balat ng candy sa sahig. Binasa niya ang maliliit na titik sa pakete contains peanuts. Isang pamilyar na takot ang bumalot kay Richard. Alam niya ang pakiramdam na iyon, ang pagsikip ng lalamunan, ang tila pagkakalunod, kahit nasa tuyong lupa, ang unti-unting pagdidilim ng paningin. Ito ang sumpa ng kanyang lahi. Anaphylactic shock. Sigaw ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na bumasag sa kalituhan ng lahat. Melissa, ibigay mo sa akin ang bata. Ngayon din. Hindi na nag-alinlangan si Melissa. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, si Richard ang tanging lalaking may determinasyon sa mukha. Kinuha ni Richard si Leo mula sa mga braso ni Melissa. Ang katawan ng bata ay nanginginig at tila naghahabol ng huling hininga. Dennis, ihanda mo ang sasakyan. Sigaw ni Richard sa kanyang assistant na nasa labas. Mabilis na tumakbo si Richard patungo sa kanyang SUV, kalong si Leo. Sumunod si Melissa na umiiyak ng walang tigil. Nang makapasok sila sa sasakyan, agad na humarurot ito. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na umiikot sa tuyong lupa ay nagpataas ng alikabok sa paligid. Sa loob ng sasakyan, ang tensyon ay maaari mong hiwain ng kutsilyo. Si Richard, ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa kalsada, iniiwasan ang bawat lubak habang pinapabilis ang takbo sa limitasyon ng makina. Bibilisan ko, Leo. Kumapit ka, anak. Huwag kang pipikit. Bulong ni Richard, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang paraan na hindi kailanman narinig ni Melissa. Sa unang pagkakataon, tinawag niya itong anak. Sa backseat, yakap ni Melissa ang bata. Parang awa mo na, Leo. Huwag mong iwan si Mama. Richard, bilisan mo, hindi na siya gumagalaw. Tumingin si Richard sa rearview mirror. Ang mukha ni Leo ay nagsisimula ng maging kulay ube. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat sasakyang humaharang sa kalsada ay tila isang kaaway na kailangang lampasan. Binusina niya ng walang tigil ang mga sasakyan. Sa harap, ang tunog nito ay tila isang desperadong pagsamo para sa buhay. Malapit na tayo. Kaunting tiis na lang. Sigaw ni Richard. Ang pawis ay tumatagaktak mula sa kanyang noo, pumatak sa kanyang polo, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang lahat ng kanyang konsentrasyon ay nasa daan patungo sa ospital sa Kabayanan. Nang makarating sila sa emergency entrance ng ospital, hindi na hinintay ni Richard na tuluyang huminto ang sasakyan. Tumalon siya palabas at mabilis na kinuha si Leo mula sa loob. Tumakbo siya patungo sa pinto ng ospital, sumisigaw ng tulong. Severe allergic reaction, peanut allergy. Sigaw niya sa mga nurse na mabilis na lumapit, dala ang isang stretcher. Inilapag ni Richard ang bata sa puting kama. Pinanood niya ang mga medical staff na mabilis na kumilos ang pagkabit ng oxygen mask, ang pag-ineksyon ng epinephrine sa hita ng bata. Ang bawat galaw nila ay tila isang sayaw ng buhay at kamatayan na pinapanood ni Richard mula sa malayo. Naramdaman ni Richard ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Si Melissa yon nanghihina at halos bumagsak sa sahig. Inalalayan niya ito at doon sa gitna ng malamig at puting pasilyo ng ospital, pareho silang nanginginig. Ligtas na siya, Melissa. Malakas siya. Sabi ni Richard, bagaman siya mismo ay hindi sigurado. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niya. Alam niya dahil ang batang iyon ay may bahagi ng kanyang pagkatao. Ang parehong kahinaan na nagpapatunay sa kanilang ugnayan. Ilang minuto ang lumipas na tila walang katapusan. Lumabas ang doktor mula sa treatment room. Tinatanggal ang kanyang guwantes.
Kayo ba ang magulang? Tanong ng doktor. Tumingin si Richard kay Melissa at pagkatapos ay bumaling sa doktor nang may buong paninindigan. Opo, kami po. Mabuti na lamang at mabilis ninyo siyang nadala rito. Kung nahuli kayo ng 5 minuto, maaaring hindi na natin siya naisalba. Ang anaphylaxis ay mabilis pumatay, lalo na sa mga bata. Pero sa ngayon, stable na siya. Kailangan lang nating bantayan ang kanyang paghinga sa loob ng 24 na oras. Isang malakas na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Melissa na nauwi sa isang mahina at humihikbi na pag-iyak. Napasandal si Richard sa pader, ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang adrenaline na nagtulak sa kanya kanina ay biglang naglaho, iniwan siyang pagod at wasak. Pumasok sila sa loob ng silid kung saan nakahiga si Leo. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang pamamaga sa kanyang mukha ay unti-unti nang humuhupa dahil sa gamot. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen concentrator sa tabi ng kama. Lumapit si Richard sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Leo, ang kamay na kumagat sa kanya. 2 araw lang ang nakalipas. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang sariling kamay, kung saan mayroon ding bakas ng peklat mula sa parehong allergy noong siya ay bata pa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng duda ay naglaho. Ang lahat ng galit para sa nakaraan ay tila naging abo. Tumingin si Richard kay Melissa na nakaupo sa kabilang panig ng kama, basang-basa ang mukha ng luha. Hindi ko na kailangan ng DNA test, Melissa. Bulong ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Ang batang ito, siya ay dugo at laman ko. At hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung bakit ngayon ko lang ito nalaman. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging saksi sa isang masakit na katotohanan. Ang panganib na muntik nang kumuha sa buhay ni Leo ang siya ring nagbukas sa pinto ng isang nakatagong katotohanan na 6 na taon nang ibinaon sa limot. Ang gabi sa loob ng pribadong silid ng ospital ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa sulok at ang asul na banaag mula sa monitor na nagbabantay sa bawat tibok ng puso ni Leo. Ang mahinang tunog ng bawat pagpintig ng makina ay tila isang paalala kung gaano kanipis ang sinulid na nag-uugnay sa buhay at kamatayan. Nakaupo si Melissa sa tabi ng kama, ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon, hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puyat at namamaga. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Richard malapit sa bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas, ngunit ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, ang kanyang nakikita, isang lalaking tila hindi na niya kilala. Bakit, Melissa? Ang basag na tinig ni Richard ang bumasag sa katahimikan. Hindi siya lumingon. Bakit hinayaan mong umabot tayo sa ganito? 6 na taon. 6 na taon akong nabuhay sa galit. Iniisip na ipinagpalit mo ako sa ibang lalaki. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Melissa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng hirap na pinagdaanan. Ipinagpalit, Richard, sa tingin mo ba ay may puwang pa para sa ibang lalaki sa buhay ko pagkatapos ng ginawa sa akin ng pamilya mo? Humarap si Richard, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Melissa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon. Noong gabing umalis ka papuntang Singapore, noong gabing iyon ko nalaman na buntis ako. Gusto kitang tawagan, gusto kitang sorpresahin pagbalik mo. Pero bago pa man ako makapagsalita, dumating ang iyong ina. Huminto si Melissa, tila bumabalik sa kanyang alaala ang isang masamang panaginip. Dinala niya ako sa isang silid. Ipinakita niya sa akin ang mga litratong gawa-gawa kung saan kasama ko ang isang lalaking hindi ko naman kilala.
Sinabi niya sa akin na alam na niya ang lahat. Sinabi niya na ang batang dinadala ko ay hindi sa'yo kundi sa lalaki ko. Hindi totoo yan. Sigaw ni Richard, ngunit mahina lamang ang kanyang boses dahil sa takot na magising si Leo. Alam niyang mahal kita. Hindi sapat ang pagmamahal, Richard, para sa isang Doña Gloria. Patuloy ni Melissa, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Binantaan niya ako. Sinabi niya na kung hindi ako pipirma sa divorce papers at hindi ako aalis ng tahimik, sisiguraduhin niyang mawawala ang bata sa sinapupunan ko. Sinabi niya na ang isang hampas lupang tulad ko ay walang karapatang magdala ng dugong asul. Natakot ako, Richard. Natakot ako para sa buhay ni Leo. Napaatras si Richard, ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang bawat salita ni Melissa ay tila isang malakas na hampas sa kanyang pagkatao. Ang kanyang sariling ina, ang babaeng itinuring niyang huwaran ng dangal, ay siyang pumatay sa kanyang pamilya. Umalis ako noong gabing iyon, nadala lamang ang relos na ibinigay mo at ang kaunting perang natitira sa akin. Pagkukwento ni Melissa ang mga luha ay muling nagsimulang umagos sa kanyang pisngi. Naglakad ako sa ilalim ng malakas na ulan hanggang sa mapadpad ako sa Batangas. Gutom na gutom ako, Richard. Halos mamatay ako sa gilid ng kalsada kung hindi ako nakita ni Nanay Remedios. Siya ang nagpakain sa akin. Siya ang nag-alaga sa akin hanggang sa ipanganak ko si Leo. 6 na taon akong nagtrabaho bilang katulong tagaluto, tagahugas ng pinggan, para lang may maipakain sa anak mo. Ang bawat detalye ng hirap ni Melissa ay tila isang sugat na bumubukas sa puso ni Richard. Naalala niya ang sarili niyang karangyaan sa Maynila, ang mga mamahaling hapunan, ang malalambot na kama, ang kapangyarihan, habang ang asawa at anak niya ay naghihikaos sa isang sulok ng probinsya dahil sa kasinungalingan ng kanyang sariling ina. Isang matinding bugso ng pagsisisi ang bumalot kay Richard. Hindi na niya kayang tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa harap ni Melissa, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig ng ospital. Ang marangyang CEO, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay naging isang maliit at wasak na tao. Patawarin mo ako. Hikbi ni Richard, ang kanyang noo ay nakasayad sa malamig na semento. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa bawat paghinga. Ang mga luha niya ay malayang pumatak, nababasa ang sahig. Patawarin mo ako, Melissa. Naging bulag ako. Naging duwag ako dahil naniwala ako sa kanila kaysa sa puso ko. Sa loob ng 6 na taon, pinahirapan kita. Pinahirapan ko ang sarili kong anak. Ang mga hikbi ni Richard ay tila isang desperadong pagsamo para sa isang pagkakataong hindi niya alam kung karapat-dapat pa niyang makuha. Lumapit si Melissa sa kanya. Hindi niya ito tinulungang tumayo, ngunit tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang galit na itinago niya sa loob ng 6 na taon ay unti-unting napapalitan ng isang masakit na pag-unawa. Pareho silang naging biktima ng isang malupit na laro. Ang mga luha mo ay hindi maibabalik ang 6 na taon na nawala sa amin, Richard. Sabi ni Melissa, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may bahid ng paglambot. Pero ang batang yon sa kama, kailangan niya ng ama. Hindi ng isang CEO, kundi ng isang amang handang pumatay para sa kanya. Inangat ni Richard ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng determinasyon sa kabila ng mga luha. Tumayo siya, ang kanyang tindig ay muling naging matatag, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang lakas ay hindi na mula sa kanyang posisyon o pera. Ito ay mula sa isang bagong layunin. Sumpaman, sabi ni Richard, ang kanyang boses ay tila isang pangako na nakaukit sa bato. Hinding-hindi na kayo muling luluha dahil sa akin. At ang taong gumawa nito sa inyo, kahit siya pa ang nagbigay sa akin ng buhay, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang bawat segundong kinuha niya sa atin. Lumapit si Richard sa kama ni Leo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ng bata, isang haplos na puno ng pagmamahal
na ngayon lamang niya na ipahayag. Ang maliit na bata ay tila naramdaman ang presensya ng kanyang ama at bahagyang ngumiti sa kanyang pagtulog. Sa sandaling iyon, ang anino ng kanilang mga figura sa dingding ay tila nag-isa. Ang mga luha ni Richard ay natuyo na, ngunit ang bakas nito sa kanyang mukha ay isang paalala ng kanyang muling pagsilang bilang isang ama. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, alam na niya kung para kanino siya lalaban. Isang linggo matapos ang muntik ng mauwi sa trahedyang pagkakasakit ni Leo, ang sikat ng araw sa Batangas ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Nakalabas na si Leo sa ospital at bagaman may kaunting pamumutla pa ang kanyang masiglang tawa, ay muling narinig sa loob ng karinderya ni Nanay Remedios. Para kay Melissa, ang bawat hininga ng kanyang anak ay isang himala na ipinagpapasalamat niya sa bawat sandali. Si Richard ay hindi umalis sa tabi nila. Sa loob ng mga araw na yon, tinalikuran niya ang kanyang marangyang suite at nanatili sa isang maliit na pension house malapit sa bayan. Tuwing umaga siya ang unang dumarating sa karinderya para tumulong mula sa pag-aayos ng mga silya hanggang sa paglalaro kay Leo. Ang CEO na dating kinatatakutan ay ngayon ay isang amang pilit na bumabawi sa 6 na taong nawala. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panandaliang hininga bago ang isang malakas na bagyo. Nang hapong iyon, habang abala si Melissa sa paglilinis ng mga mesa, at si Leo ay masayang naguguhit sa kanyang kwaderno, sa isang sulok, isang pamilyar at nakaririmarim na tunog ng marangyang makina ang huminto sa tapat ng kainan. Ang makintab na itim na Mercedes-Benz ay nagbuga ng makapal na alikabok na pumasok sa loob ng bukas na karinderya, dahilan upang mapatakip ng ilong ang mga parokyano. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas si Bianca, suot ang kanyang mamahaling bestida at itim na salamin ang kanyang mukha ay puno ng pagkadiri habang tinitingnan ang paligid. Kasunod niya lumabas si Doña Gloria. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na pumatay sa init ng hapon. Bawat hakbang niya sa maalikabok na lupa ay puno ng puot at mapanuring mata. Napatigil si Melissa sa kanyang ginagawa. Ang basahang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay naging bato sa tindi ng takot na muling bumangon mula sa kanyang alaala. "Mama," bulong ni Leo na tumayo at lumapit sa kanyang ina, ramdam ang panganib na dala ng mga estranghero. Pumasok si Doña Gloria sa loob ng karinderya. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig na semento ay tila isang banta. Lumingon ang mga kapitbahay at ilang mangingisdang kumakain ng lahat ay natahimik sa tindi ng tensyong bumalot sa hangin. "So, dito ka pala nagtatago, Melissa." Bungad ni Doña Gloria, ang kanyang boses ay puno ng lason at pangungutya. Sa gitna ng malansang amoy at dumi, bagay na bagay sa iyo ang lugar na ito. Dito ka naman talaga galing, hindi ba? "Ano pong kailangan ninyo?" tanong ni Melissa pilit, na pinatatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot. "Kailangan." Tumawa ng bahagya si Bianca. Lumapit ito at itinulak ang isang baso ng tubig sa lamesa na naging sanhi ng pagtapon ng laman nito. "Nandito kami para bawiin ang kinuha mo. Ang linta ay hindi dapat nananatili sa katawan ng isang Lionel. Richard is losing his mind because of you. Sinisira mo ang buhay niya, pati na ang reputasyon ng aming pamilya." "Hindi ko siya pinilit na pumunta rito," sagot ni Melissa. Niyakap niya ng mahigpit ang balikat ni Leo. "Umalis na po kayo. Wala kaming kailangan sa inyo." Lumapit si Doña Gloria. Tiningnan niya si Leo nang may pandidiri. Tila isang peste ang nasa harap niya. "At ang batang ito, ginagamit mo siya para sipsipin ang pera ng anak ko. Isang hampas lupang tulad mo, naglakas loob na manganak ng batang magdadala ng pangalan namin.
Hindi mo ba alam ang salitang hiya? Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Gloria, ang mga tao sa barangay ay nagsimulang magbulungan. Ang hiya na gustong iparamdam ng matanda ay unti-unting bumabalot sa paligid. Wala kayong karapatang pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Sigaw ni Melissa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Rights? Muling sumabat si Bianca. Sa isang biglaang kilos ng pagmamayabang, itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang malakas na pagtulak, itinitumba niya ang isang mahabang mesa na kinalalagyan ng mga plato at kubyertos. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong karinderya, kasunod ng tunog ng mga nababasag na baso na kumalat sa sahig. Napasigaw si Leo sa takot at nagtago sa likod ni Melissa. Bianca, tama na. Sigaw ni Melissa, ang kanyang tinig ay basag na sa halo-halong takot at galit. Ngunit hindi tumigil ang dalawa. Lumapit si Doña Gloria kay Melissa sapat na malapit para maamoy ang kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng pawis at ulam. Isang babala lang, Melissa. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ibinibigay sa akin ang batang iyan at mawala ka ng tuluyan sa landas namin. Richard deserves someone like Bianca, not a commoner like you. Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko sa inyo. Sagot ni Melissa, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Mamamatay muna ako bago niyo siya makuha. Susugod sana si Bianca para saktan si Melissa nang biglang bumukas ang pinto mula sa kusina. Lumabas si Nanay Remedios. Ang kanyang muka ay tila isang bulkang sa sabog. Hawak niya ang isang malaking balde na puno ng maruming tubig, ang pinaghugasan ng mga isda at maruruming pinggan na kanina pa nakatingga. Ang amoy nito ay masangsang malansa at nakasusuka. Sino ang tinatawag ninyong hampas lupa? Ang boses ni Nanay Remedios ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Napatigil si Doña Gloria at Bianca. Tiningnan nila ang matanda nang may pagkaasiwa. Sino ka namang matanda ka? Huwag kang makialam dito. Matigas na sabi ni Bianca. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mukha ni Nanay Remedios. Tiningnan niya ang mamahaling damit ni Doña Gloria at ang makintab na sapatos ni Bianca. Dito sa teritoryo ko ako ang masusunod. At ang mga ahas na tulad ninyo ay dapat lang nabasain para mahimasmasan. Dahan-dahang itinaas ni Nanay Remedios ang balde. Ang malansang tubig ay bahagyang tumatalsik sa gilid nito, handa nang ibuhos sa anumang sandali. Ang mga tao sa paligid ay nag-abang. Ang lahat ay pigil ang hininga sa susunod na mangyayari. Subukan mo. Hamon ni Doña Gloria, bagaman may bakas na ng kaba sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang balde. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tila isang mitya na handa ng sumabog. Ang mukha ni Melissa ay puno ng pag-asa habang nakatingin sa kanyang Nanay Remedios, habang ang mga kaaway naman ay tila nakatikim ng unang bahid ng takot sa gitna ng kanilang kayabangan. Ang hangin sa loob ng karinderya ay tila tumigil sa pagdaloy. Nakataas ang balde ni Nanay Remedios, ang malansang tubig sa loob nito ay bahagyang yumayanig, naghihintay ng hudyat. Si Doña Gloria ay nakatayo. Nang tuwid ang kanyang mukha ay puno ng puot, habang si Bianca ay pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapanuring tingin. Subukan mo. Hamon ni Doña Gloria, ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa isang reyna. Subukan mong basain ang damit na ito at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo, matanda ka. Isang tuyong tawa ang kumawala kay Nanay Remedios. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa kulungan? Mas natatakot akong mamatay na hindi nakaganti sa mga ahas na tulad ninyo. Sa isang mabilis at determinadong galaw, inihagis ni Nanay Remedios ang buong laman ng balde. Ang malansang tubig na puno ng mga durog na kaliskis ng isda, taba ng baboy at bula ng sabon ay lumipad sa hangin. Sa loob ng isang segundo, ang maranyang anyo ni Doña Gloria at Bianca ay naglaho. Ang kulay abong likido
ay tumama ng direkta sa mukha ni Doña Gloria, bumuhos sa kanyang puting linen suit at bumasa sa kanyang mamahaling buhok. Si Bianca naman ay napasigaw nang maramdaman ang malansang tubig na pumasok sa kanyang bibig at bumasa sa kanyang designer dress. Isang matinding katahimikan ang namayani, kasunod ng isang mahabang sigaw mula kay Bianca. "Ang damit ko! Ang buhok ko, you disgusting old woman!" Si Doña Gloria ay nanatiling nakatayo, nanginginig sa tindi ng galit at kahihiyan. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang ilong at baba, pumatak sa semento. Ang amoy ng bulok na isda ay agad na bumalot sa kanya, isang amoy na kailanman ay hindi niya inakalang madidikit sa kanyang balat. Iyan ang nararapat sa mga taong ang dumi ng budi ay mas malala pa sa tubig kanal. Sigaw ni Nanay Remedios, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng kalsada kung saan nag-uumpisa ng mag-ipon ang mga tao sa barangay. Walang hiya ka, sigaw ni Bianca. Sa tindi ng kanyang pagkapahiya, nawalan siya ng kontrol. Sumugod siya patungo kay Nanay Remedios. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang ilapat ang isang sampal sa matanda. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, isang mabilis na figura ang humarang. Hinawakan ni Melissa ang braso ni Bianca sa gitna ng hangin. Ang lakas ni Melissa na hinubog ng 6 na taon ng mabigat na trabaho ay hindi kayang tapatan ni Bianca. Sa isang mabilis na pag-ikot, binitawan ni Melissa ang braso ni Bianca at gamit ang kanyang buong lakas, isang malutong na sampal ang idinapo niya sa pisngi ng babae. Ang tunog ng palad ni Melissa na tumama sa balat ni Bianca ay tila isang putok na nagpatahimik sa lahat. Napalingon ang ulo ni Bianca sa tindi ng lakas at sa susunod na sandali, itinulak siya ni Melissa ng buong bigat. Bumagsak si Bianca patalikod, ang kanyang katawan ay humampas sa maputik at malansang puddle na nagmula sa ibinuhos na tubig. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumalsik at ang kanyang mukha ay nabahira ng putik. "Huwag mong susubukan na hawakan ang nanay ko." Ang boses ni Melissa ay mababa, ngunit puno ng panganib. "Tapos na ang panahon na nananahimik ako habang tinatapakan ninyo." "Melissa," isang sigaw ang narinig mula sa pinto. Si Richard. Dumating siya kasama ang 3 pulis at si Dennis na may dalang isang makapal na brown envelope. Napatigil si Richard nang makita ang eksena, ang kanyang ina na basang-basa ng malansang tubig at si Bianca na nakahandusay sa putik. "Richard, tingnan mo ang ginawa nila." Sigaw ni Doña Gloria. Pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad kahit na mukha na siyang basang sisiw. "Inatake nila kami. Ipaaresto mo ang mga hampaslupang ito. Ngayon din." Lumapit si Richard sa kanyang ina. Ngunit sa halip na awa ang makikita sa kanyang mga mata, ay purong pandidiri. "Ang tanging taong aarestuhin dito, Mama, ay kayo." Nawala ang kulay sa mukha ni Doña Gloria. "Anong sinasabi mo?" Inabot ni Richard ang mga dokumento mula kay Dennis at binuksan ito sa harap ng kanyang ina. "Nahanap na namin ang lahat. Ang paglilipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa iyong mga pribadong account sa labas ng bansa. Ang pamimeke ng mga dokumento para sa resort expansion. At higit sa lahat, ang ebidensya ng pananakot at pagpapaalis mo kay Melissa, 6 na taon na ang nakalipas." "Richard, anak ko, ginawa ko lang yon para sa kapakanan mo." Pagsusumamo ni Doña Gloria, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. "Para sa akin, isang mapait na tawa ang kumawala kay Richard. Sinisira mo ang buhay ko para sa sarili mong ambisyon. Ninakawan mo ako ng 6 na taon kasama ang anak ko. Ninakawan mo si Leo ng isang ama." Tumingin si Richard sa mga pulis. "Officer, dalhin niyo na siya. Ang mga dokumentong yan ay sapat na para sa kasong estafa, graft at coercion." Lumapit ang mga pulis kay Doña Gloria. Nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso, doon lamang tuluyang gumuho ang kanyang mundo.
Isang malakas na hiyaw ng pagtutol ang kumawala sa kanya habang hinihila siya palabas ng karinderya. Nakita ng buong barangay ang pagbagsak ng makapangyarihang Doña Gloria. Ang mga taong dati niyang minata ay ngayon ay nanonood sa kanyang kahihiyan. Ang hiya na pilit niyang ipinatikim kay Melissa ay ngayon ay bumabalot sa kanya ng 10 ulit ang tindi. Richard, Richard, huwag mo itong gawin sa akin. Ako ang ina mo. Sigaw ni Doña Gloria habang isinasakay sa patrol car. Ngunit tinalikuran siya ni Richard. Hindi niya tiningnan ang kanyang ina kahit isang sandali. Sa halip lumapit siya kay Melissa at Leo. Dahan-dahan niyang niyakap ang mag-ina ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapulupot sa kanila. Tapos na. Bulong ni Richard ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Wala nang makakasakit sa inyo. Pangako. Si Bianca na pilit na bumabangon mula sa putik ay tiningnan silang tatlo nang may puot. Ngunit nang makita niya ang matalim na tingin ni Nanay Remedios na hawak pa rin ang bakanteng balde, mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang sasakyan at humarurot paalis, iniwan ang kanyang amo sa kamay ng batas. Sa loob ng karinderya ang amoy ng lansa ay nananatili. Ngunit ang bigat na 6 na taon nang nakadagan sa balikat ni Melissa ay biglang naglaho. Tumingin siya kay Richard at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking minahal niya noon, ang lalaking handang talikuran ng lahat para sa kanila. Ang hustisya ay hindi dumating sa loob ng isang malinis na korte, kundi sa gitna ng isang maalikabok na karinderya sa pamamagitan ng kamay ng isang matandang naniwala sa katotohanan at isang inang natutong lumaban. Ang sikat ng araw sa Batangas ay hindi na kasing hapdi ng dati para kay Richard. Ngayon ang init nito ay tila isang yakap, isang paalala na siya ay gising na mula sa isang mahabang bangungot. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang bagong opisina, isang simpleng silid na gawa sa kawayan at semento sa gitna ng ginagawang eco-resort. Wala na ang malalamig na pader ng kanyang skyscraper sa Makati. Pinalitan ito ng halimuyak ng mga puno ng niyog at ang malayang pag-ihip ng hanging dagat. Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Doña Gloria. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa makapangyarihang reyna ng real estate ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit para kay Richard, ang bawat balitang iyon ay tila isang malayong bulong na lamang. Tinalikuran na niya ang lahat ng posisyon bilang CEO, ang marangyang mansyon, at ang kapangyarihang minsang naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Sir, narito na po ang mga pirma ng kooperatiba ng mga mangingisda. Ang boses ni Dennis ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Richard at ngumiti. Hindi na ito ang pilit at malamig na ngiting ibinibigay niya noon sa kanyang mga business partner. Ito ay ngiti ng isang taong may kapayapaan. Salamat, Dennis. At pakiusap, huwag mo na akong tawaging sir. Magkasosyo na tayo rito. Tumango si Dennis, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Pinili ni Dennis na sumunod kay Richard sa probinsya, iniwan ang kanyang mataas na sahod sa Maynila para tulungan si Richard sa pagbuo ng isang proyektong hindi lamang para sa kita, kundi para sa komunidad. Ang balita po tungkol sa inyong ina. Pag-aalinlangan ni Dennis. Huminga ng malalim si Richard. Hayaan na natin ang batas ang humusga sa kanya. Binigyan ko siya ng pagkakataong humingi ng tawad, ngunit ang pride niya ay mas matatag pa sa pader ng kulungang kinalalagyan niya. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Nang hapong yon, naglakad si Richard patungo sa karinderya ni Nanay Remedios. Ang dating maliit na kainan ay sumailalim na sa renovasyon, mas malaki na ito ngayon at mas maaliwalas, ngunit ang kaluluwa nito ay hindi nagbago. Ang bawat hapag ay puno pa rin ng masasayang mangingisda at mga pamilyang nagtatawanan. Richard, ang bagal mo talagang kumilos, kanina pa kita inaantay. Sigaw ni Nanay Remedios mula sa likod ng counter habang naghahanda ng ulam. Kahit alam ng matanda na si Richard ay isang bilyonaryo,
wala itong pakialam. Para sa kanya, si Richard ay ang lalaking kailangang maturuan ng disiplina sa pagluluto at paglilingkod. Pasensya na nanay, marami lang inayos sa site. Paghingi ng paumanhin ni Richard habang mabilis na kumukuha ng basahan para tulungan si Melissa sa paglilinis ng mga mesa. Nagtagpo ang mga mata ni na Richard at Melissa. Isang maikling sandali ng pag-uunawaan ang naganap. Sa pagitan nila, isang tingin na naglalaman ng lahat ng pait ng nakaraan at ang tamis ng kanilang muling pagkakasundo. Hindi pa perpekto ang lahat. Ang mga sugat ng 6 na taon ay unti-unti pa ring naghihilom, ngunit ang bawat araw na magkasama sila ay isang hakbang patungo sa buong paggaling. Papa, tingnan mo ang guhit ko, sigaw ni Leo habang tumatakbo patungo sa kanya. Binuhat ni Richard ang anak 1 kilos na naging paborito na niya sa bawat araw. Napakaganda nito, Leo. Ano ito? Ito po tayo. Si Mama, si Nanay Remedios, si Papa. At ang malaking bahay natin sa tabi ng dagat. Masayang paliwanag ng bata habang itinuturo ang makulay niyang drawing. Naramdaman ni Richard ang isang mainit na emosyon sa kanyang dibdib. Sa gitna ng simpleng buhay na ito, nahanap niya ang kayamanang hinding-hindi mabibili ng anumang halaga. Nang sumapit ang takip silim, naglakad sina Richard at Melissa sa dalampasigan. Ang langit ay may kulay na kahel at lila, isang perpektong background para sa katahimikan ng gabi. Huminto si Richard at kinuha ang kamay ni Melissa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, ang liwanag ng buwan ay tumama sa relos na may kulay ng karagatan, ang relos na 6 na taon na ang nakalilipas ay naging saksi sa kanilang paghihiwalay. Ngayon malinis na ito at muling pinakintab. Sa loob ng 6 na taon, ang oras ay tumigil para sa atin. Melissa, bulong ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ngayon, gusto kong simulan nating muli ang bawat segundo. Hinding-hindi ko nahahayaang may magnakaw pa ng kahit isang sandali sa atin. Dahan-dahang isinuot ni Richard ang relos sa pulso ni Melissa. Tumingin si Melissa sa relos at pagkatapos ay kay Richard. Ang relos na ito ay hindi lamang nagpapaalala ng sakit, Richard. Ngayon, ito ay nagpapaalala sa akin na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay kahit gaano pa katagal ang lumipas. Naglapit ang kanilang mga muka at sa ilalim ng mga bituin, isang halik ang nagtakip sa lahat ng mga pagkakamali ng nakaraan. Isang halik na nagpapatunay na ang kanilang panahon ay nagsisimula pa lamang. Bumalik sila sa karinderya kung saan naghahanda na ng hapunan si Nanay Remedios. Ang amoy ng masarap na ulam at ang tunog ng masiglang usapan ay pumuno sa paligid. Habang nakaupo sila sa hapagkainan, tiningnan ni Richard ang kanyang sariling relos at ang relos ni Melissa. Ang bawat pag-usad ng maliit na kamay ng relos ay hindi na nagpapahiwatig ng pagmamadali o pressure ng mundo ng negosyo. Sa halip, ang bawat paggalaw nito ay tila isang ritmong sumasabay sa pintig ng kanilang mga puso, isang maayos, matatag at payapang daloy. Ang nakaraan ay isang malayo at malabong alaala na lamang at ang hinaharap ay kasing lawak ng dagat sa kanilang harapan. Sa maliit na bayan ng Kalatagan, sa ilalim ng bubong ng isang simpleng karinderya, ang bawat segundo ay naging mahalaga. Ang panahon ay hindi nakaaway, kundi isang kakampi sa pagbuo ng isang buhay na puno ng katotohanan. Ang kwento ni Richard at Melissa ay hindi nagtapos sa isang happily ever after na parang fairy tale. Nagtapos ito sa isang mas makatotohanang paraan, isang bagong simula, kung saan ang bawat araw ay isang pagpili na magmahal, magpatawad at pahalagahan ang bawat patak ng oras na ibinigay sa kanila. At habang ang kadiliman ng gabi ay tuluyang bumabalot sa mundo, ang 2 relos na may kulay ng karagatan ay nanatiling nagniningning, nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hinding-hindi magagapi ng anumang unos ng panahon.